So sa amin, pangalawang pangkat ay ang aming grupo ay natasa na punan ang diagram ng posibleng sanhi batay sa larawan sa ibaba. So, ang larawan ay tungkol sa pagbaha. So, ang sulat ng mga sanhi ay una, dahil sa pagputol ng mga punong kahoy sa kagubatan. Dalawa ay pagtapon ng mga basura kahit saan. Ikatlo ay kawalan ng disiplina ng mga tao, especially sa pagtatapon ng basura. So, yun lamang po at maraming salamat. Okay. Then, ang huli, grupo, grupuan. Okay, sa aming, ito po ang sagot ng unang pangkat. Lagyan ng S kung ito ay sanhi at B naman kung bunga. Sa unang bilang, ang bata ay nagkasakit sa balat. So ito po ay isang bunga. Then sa pangalawa, namamatay ang mga hayop. Okay, ito po ay isa ding bunga. Pangatlo, lumusok sa tubig baha ang mga bata. Ito po ay isang sanhi. Pang-apat naman, sila ay nagkasakit ng leptospirosis. So ito po ay isang bunga. Panglima, ang iba ay nagkaroon ng ugot sipon. Ito po ay isang bunga. Yun lamang po at magandang umaga. Okay. Okay. Lahat kayo ay nakakuha na? Ilang puntos? Okay, 10. Okay. Palakpakan ninyo ang iyong sarili. Okay. Magaling. Okay. Kayo na ba ay nakaunawa tungkol sa sanhi at bunga? Opo. Klaro? Okay, walang mga tanong? Okay. Okay, so, dahil wala na kayong mga tanong, bilang isang kabataan, paano mo makatulong upang mapangalagaan? Bilang isang bata o kabataan, paano ka nakakatulong upang mapangalagaan ang ating kagubatan? Sino ang makapagsagot? Bilang isang kabataan, paano ka makatulong upang mapangalagaan ang ating kagubatan? Kung mayroong prekanting sa ating paralan sa lipunan. Okay. Tama ba? Okay, yun ba yung gagawin? Oo. So, dapat yan ay ating gagawin. So, kung magsabi ang ating guro na, tayo na, magtanim na tayo ng puno. So, maglumaan nila yung kagtanong, no? So, dito magtinapulan. So, kaya ato raman gihapon ng ayungan, di ba? Yan. Ang masamang gawain ba ay magbubunga ng mabuting resulta sa ating buhay? Okay, bakit? Okay, next. Dahil masama na siya, ma'am, so masama na rin ang magiging resulta. Okay, tama. Diba? So, bakit pa ating gagawin kung ito ay makasama sa atin, diba? So, wag na. So, bawal. Bawal ang masama. So, dapat ang mabuti ay ating sundin. Okay, ano nararapat nating gawin araw-araw? Kayo ba ay ano kaya ang ating gagawin araw-araw? Maging responsable.
nagsisimula po sa ating sarili. Dapat maging responsable tayo. Dahil ang mga simple ng mga gawain gaya ng hindi pagtatapon ng basura kung saan-saan ay may malaking tulong na ito upang mapanatili ang malinis at ang mga susunod na henerasyon ay maka-enjoy pa sila sa ating resources. Tama. Bigyan natin ng 1 million clap. Sino? Sinaling. Okay. Tapakan natin sinaling. Okay. Kailan masasabi na ang isang pangyayari ay sanhi o bunga? Kailangan natin ito masasabi kung ito ay sanhi. Sino ang nakapagsagot? Diyan sa likod. Ang sanhi ka kung ito ay dahilan ng pangyayari, then bunga kung ito ay resulta. Okay, tama. Diba? Oo, nakinig yun si... Sino ang pangalan mo? Sino pa? Sara. Okay, so Sara Geronimo? Okay. Okay. Ha? Nakinig si Sara. Okay. Then, paano nakatutulong ang ating diagram sa pagpapakita ng sanhi at bunga? Sino naman ang makapagsagot dyan? Oh. Mas naintindihan natin mga kasi na ano yun, grupo ang sanhi, grupo ang bunga. Okay. No? Diba? Oh. Diagram kanina. Kaya ating i-grupo, no? Kaya ang sanhi, alin ang sanhi at alin din ang bunga. Diba? Mas malinaw na iyong naunawaan ang mga mas malinaw sa mga bata, di ba? Kung alin ang bunga, kung alin din ang sanhi. So, dahil alam niyo na kung ano ang sanhi at bunga, okay, so, kumuha na kayo na lapis. Tayo na ay magsagot. Meron ako ibibigay sa iyo na sasagutan. Okay, kumuha lamang kayo ng lapis o ballpen. Kung meron kayong 5 minutos sa pagsagot. Okay. Mga marunong itong mga batang to. Inabutan ng 5 minutos. Okay. Ang katanungan, kilalanin ang sanhi at bunga sa pangungusap. Isulat sa loob ng bilog ang sanhi at sa kahon naman ang bunga. Dito ninyo isulat ang
sanhi sa bilog. Ang bunga naman sa ito. Huwag kalimutan sa pagsulat ang iyong pangalan. Tapos na? Malapit na po Tuloy na na. kayo. Okay, tapos na? Okay, exchange.
Asa na lang yan. Asa na lang. Eh, ako na ang mag-check. Okay. Dahil tapos na. Okay. Ngayon, takdang aralin. Okay, mag-check pa. Sige, mag-check. Sige. Okay, masagot mo na tayo dito. Ito ako na lang dito sa iyo. Okay. Sagutin natin. Okay. Sa number 1. Okay. Sige, basahin natin. Si Jay sa isang nakabukid. Nakatira siya sa ilaya na malagalan. Kaya naman, palagi siyang nahuli sa papasok ng bayan ng Okay, alin dito ang sanhi? Ayan, sanhi? Okay, sino ang nagsasagot? Ay, tama. Very good. Okay, alin ang bunga? palagi siyang nahuli sa papasok sa klase. Okay, lagi siya nahuli sa klase, no? Okay, sino din ang nakakasagot? Okay. Okay. Number 2. Okay, alin ang sanhi? Okay, ang bunga naman? Atas. Okay, that's atas. Okay. Then number 3. And ang sanhi dito ay? Bunga? Okay. Pang-apat. Eh, alin na ang sanhi? Okay, ang bunga? Okay. Ikalima. Ang sanhi dito? At ang bunga? Kayo ba ay nakasagot? Yes. Very good. Okay. Congrats. Okay. So, ang ating ayong takdang aralin ay sumulat ng dalawang sanhi ng pag-iba ng mga mag-aral sa klase. Dalawa lang. Okay. At sabi, sumulat ng dalawang maaaring maging bunga ng pag-iban sa klase. Dalawa lang din. Okay. Paalala, magsaliksik ng iba pang uri ng diagram at gamitin ang iyong sagot upang maipakita ang ugnayan ng sanhi at bunga ng pag-iban sa klase. Saan po isusulat yung sagot ko, ma'am? Okay. Yan, isulat dyan sa iyong kwaderno. Okay. Nakuha na ba nyo? Okay, sige. Okay po. Magandang umaga uli sa ating lahat. Nauli sa
para baboy. 3 times na ay ay soft drink. Sana! Sige. So, now, maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon ay atin na namang titingnan kung paano si Master Teacher magbibigay po ng kanya. Ito. Ngayon lang, feedback or giving up feedback, ngayon lang ay ipapakita natin kung paano gagawin. Larga. Microphone, ma'am. Yes, ma'am. Pagrita sa tuig, bulag-bulag, beta. Magandang umaga sa ating lahat. Okay, lalo na sa ating mga energetic at maraming alam na mga speakers. Ma'am, ito po ay isang feedback. This is not a talk show. So, kayong dalawa lang mag-uusap. Kayo, makikinig kayo, titingnan ninyo ang proseso kung ano. Ginagawa ko yan sa inyo kapag nasa paaralan kayo. Okay, so titingnan ninyo kung paano nila yun. Okay, ma'am, congratulations sa inyong pag-iuwi ng araw. Kahit wala kang tulog. So, April, i-prepare mo ang alagaan iyong lesson plan. So, una, bago ka natuturo, simula ka sa pagpanalangin. So, yun ay importante. Kasi ang mga bata ngayon, parang wala ng wala na magandang ugali o pag-respeto. So, kailangan importante itong panalangin. Kailangan talaga. Kasi, paano talaga ang mga bata? Yun sa congratulations. Ikalawa, ang pagbati, yung pag-smile natin sa ating mga bata, okay na yun kasi para silang sense of belongingness or sense of belonging. So, parang motivated sila sa pagsagot sa mga tanong at pakikinig sa ating sa iyong lesson. Sa susunod naman ma'am, during sa iyong presentation, nag-ano ka sa kanila ng mga house rules. Ano ka yung house rules? Mga alituntunin. So talaga, maganda talaga kung may mga alituntunin ibigay natin sa mga bata upang makapokus tayo sa ating leksyon, upang maintindihan nila na walang distraction. Dapat naman, kung mag-post ka naman ng alitutunin, dapat magkaroon dito sa, pwede rin dito sa projector. But, gumawa ka rin ng ano yan, papel. Lagyan mo ng alitutunin at ano sa pisara upang kung nakalimot sila dyan sa sa projector, tingnan mo alitutunin number ganyan. Diba? Okay. Hindi ka naman, dapat ano ang mga ginawa ng bata. Hindi mo sila pala kayong iba na, ano mo sila, ganun ba, parang anak natin, verbal, gamitin natin yan. Okay. And then, maganda rin na ang mga objectives, ilagay mo yan sa pisara upang malaman nilo ang ating mga layunin sa klase na to natin. Ay, lalo ko ma'am. And then, so, dito na, marami na kang alitutunin, no? So, alam naman ito ng mga bata kasi grade 5 na sila, hindi katulad sa akin na grade 3. So, kailangan ganun. So, mature na sila. Yung anong pagpresentan mo sa iyong leksyon,
dito sa presentation mo dito sa video na isang malagong malagong fish at then dito ma'am, dito sa motivation mo lang ito ha, nakikita na ito ang parang convert sa panglaso mo. So ano dito ang nakita mo? Malako at dito at walang kahoy, dito na parang pumasok ang parang pag-iisip ng bata, parang practical mga hats, kasi yung mga tanong mo, hindi lahat ng mga bata doon makasagot kasi malalim ang mga ibang tanong. No. So, kailangan